Medyo nabalam ako dahil may mga pinuntahan ako eh. Pero muli natin update itong nangyayari sa Mount Canlaon. Itong lang ang masasabi ko, hindi ko kayo titigilan hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Hindi lang sa karapatan ng mga mahihirap, kundi pati mga taong pilit na pinatatahimik ninyo. Dahil sa kawalaan ng hustisya. Sa pamamagitan ng pagtagni-tagning korupsyon, nabuo ang isang pinaplano at direktang operasyon na may halong katiwalian. Ang kasabwat ay maaaring mga grupo ng mga sindikato. Yan ang yung mga nakaraan yan na linahad ko eh. May mga grupo ng mga vlogger na gumigising sa mga taong bayan upang umalsa na. Sa totoo lang, matagal nang gising ang mga tao. Alam nila ang mga nangyayari sa bayan natin. Kaya lang walang tiwala sa mga nanggigising. Sapagkat ayaw nilang magkamali muli. Ito nga yung sa EDSA 1 at saka sa EDSA 2. Dahil mga nanggigising na yan ay may mga hidden agenda. May nangyayari bang pagbabago nung EDSA 1 at saka EDSA 2? Wala. Namayani pa rin silang mga magnanakaw. Inisip ba nila ang kapakanan ng mga mahihirap? Hindi rin. Ginagawa lalong naging masama nga eh. Nung makalipas yung EDSA 1 at saka lalo na yung EDSA 2, ginawa nilang ng mga mahihirap na patay gutom. Saan ang mga tao sawa na ang tao sa mga kahirapan. Ayaw na nilang makisawsaw sa mga tiwaling politiko. Kaya nga sabi ko, kung walang boboto, 50% lang, failure of election na. Samantalang, ang Supreme Court noon, nagpahayag ng failure of election sa yung mga nagreklamo. Ito nga sina Captain Valeros at saka sina Lagundino. Pero bakit nagkaroon pa rin ng eleksyon? Di nangangahulugan, mga bayaran din yung mga Supreme Court na yan. Ang tatanda na nga ay nagkukampa. Kung yung 1987 Constitution ay kaya nilang babuyin, lalo na yung mga mahihirap, maging mga militar, ay pera-pera din ang labanan. Ini-spoil nila yung military. Kaya nga sabi ko, dito sa mga ito, hindi kasali ang mga kayamanan na ito, hindi kasali ang mga militar. Ang pakialam ko sa inyo, mga patay gutom din kayo. Masahol pa kayo sa asong ulol. Kaya, mas maiging manahimik na lang at huwag makisawsaw sa kanilang kaguluhan. Baka madamay pa na walang kalaban-laban. Yan ang mahirap sa ginagawa ng mga natin ng mga namumuno sa atin. Tignan mo na ngayon, sila na nagkakagatan. Kaya tama yung espiritu ng katotohanan Panoorin na lang ninyo sila. Ito lang masasabi ko sa inyo mga nanggigipit. Sa mga tao na sa evacuation center, Canlaon City, kung paano ninyo ginipit ang mga taong mga yun na may umasa, minabutod, ay masahol pa yung gagawin ko sa inyo. Dahil yung
Dahil kinuha ninyo yung mga tao ngayon, itinambak ninyo sa evacuation center, samantalang may mga bahay naman sila. Pero wala namang kubig, wala namang kwan. Pag nagreklamo ka lang ng konti, pupusasan ka nila. Kaya yung mga pulis na yan na naka-assign dyan, mag-ingat din kayo sa akin. O, kung anong ginawa ninyo doon sa mga tao na pag nagreklamo, pupusasan, kayo din pupusasan. At kung sumagot, ay ganun din ang ginagawa, pinupusasan. May mga pangyayaring pinaabot sa akin. Binabaliwala ng mga media at mga vlogger ito. Umalsa ang mga magsasaka sa Bayugan City dahil nga doon sa katiwalian. Hinahanap nila yung para magkaroon sila ng kaginhawaan doon sa doon sa kanilang project na farm to road. Kasi siguro mahihirapan na sila magdala ng produkto nila. Ngayon, kung may ganyang project, isang dinala nung mayor dyan, ng Bayugan City. Pagkatapos, itong mga inutil naman ng mga pulis na ito, palibas sa mga utak pulburan na gaya ni Duterte, anong mangyaya? Binaril na nila. Pwede na naman nilang i-disable yun Barili mo sa paa. O, kung susungkol, barili mo sa balikat. Kung may hindi pinatay nila Kaya yung rules of engagement, tanga-tanga yung mga pulis na yan. Kasi ang talagang gawain ng mga pulis, abusuhin ng mahirap. Yan ang totoo niyan abusuhin ng mga mahirap para lumaban, sumapi sa MPA kuno. Pero ang mga MPA na yan, ay isa yan, yung military at saka MPA, isa yan. Sinong gumaganap na MPA ngayon? Hindi ba yung mga intel? Sinasabi ko na nga, dahil yun nangyari sa Aurora. Mga intel, kung bumaril sa mga pulis, bakit ayaw ninyong kwanin ako? Ikaw si IDG Torre. Putang ina mo. Wala kang silbi. Inutil ka. Katapos pupuntahan mo ako doon sa bundok. Sabihin mo na nagpapasama ka doon sa kapatid nung kasama ko doon para kausapin ako. Putang ina ka. Kung talagang kuwang ka, may autoridad ka, bakit hindi ka makapunta sa akin ng diretsa? Tatakot ka? Putang ina ka. Lahat kayo, wala kayong silbi. Kayong mga military, mga pulis, mga inutil kayo, wala kayong silbi. Ang pinagsisilbihan ninyo kung sinong may pera. Yan ang totoo niyan. Kaya walang mangyayari. Kaya yung nangyari doon ay yung parang ghost project yun Pero wala naman binibigay wala namang nagawang project na yung farm to market road. Pagkatapos, pag nagreklamo yung mga tao, nakarapatan lang ng tao magreklamo. Kaya kung sino man yung mayor dyan, mananagot din. Akala nyo, ganun-ganun lang ako. Kaya yung kanyan, yung pinaka-happy dyan, may kumang responsibility yan Kasi dyan, nakuha ko yung bayugan na yan Diyan ko nakita yung malaking rebulto ng layon na nakatago sa San Francisco yata yun. At yung kuha ko dyan, yan ang pinagmamalaki siguro ni Lady Min. Natagpuan ko. Yung ang taong sinasama ko natakot Kaya walang mangyayari sa bayan natin kung ganyan. Kaya hanggat nandiyan yung mga military na yan, mga tulisan na yan, mga tulisan na pulis, at saka itong mga militaryong walang silbi, sasabihin nila to protect the people, to protect the constitution. Ang mga putang ina nyo, mga bayaran naman kayo Kaya yung sinasabi ko na ini-spoil ninyo ang military at mga pulis.
Yan naman ang trabaho ng kwan eh. Yung uulitin ko, aabusuhin ng pulis ang kwan para sumapi sa NPA ko no. Ngayon, yung NPA naman at saka military ay isa. Ang nakakaalam dyan, huwag mong sabihin kay Eric, hindi totoo yung pinagsasabi ko. Oh. Kaya yung sinasabi ko, wala nang makakatagal sa NPA dahil mula noon nabuwag yung Berlin Wall. Wala nang dumarating na kwan sa kanila sustento. Ngayon, ang isa pang kwan dyan, ang talagang nagbibigay dyan ay itong si Lucio Tan. Ay, ang mga utak komunista yan eh. Yan Lucio Tan na yan eh. Pero yan, si Lucio Tan ay dating tiga-timpla lang ng mentol yan, ng sigarilyo doon sa La Suerte. Yung salim noon. Kaya yan ang kinuha siya ng Amerikano na tiga-timpla na pag-aralan niya, kinuha din siya ni Marcos para magtayo ng yung Fortune Tobacco. Bakit ko nalaman yan? Yung kaibigan kong inchik, si Mr. C, na nagsabi dahil si Mr. C nagtrabaho din dyan. Pero yung trabaho niya noon, doon siya sa mga doon sa packing ng mga sigarilyo. Sa pag-iimbestiga ng Quadcom, noong October 11, 2024, ay binanggit ng dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Regina Garma na si mismong Digong ang nag-utos sa kanya na kunin ang isang PNP officer na membro ng Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, upang pangunahan ng pagpapatupad ng Davao Template, yung blueprint sa war on drugs. At personal na hiniling ni Digo ang INC member na pulis dahil subok na ito sa mga critical na operasyon. Maaring yan si General Santos. Pero sinasabi nila si Colonel Santos. Liniligaw nila ang taong bayan eh. Ito mga vlogger, ito mga media na ito, palibasi mga bayaran eh. Sa isang drug bust, dapat magresulta ng isang malinis na pag-aresto. Nakakulong na yon si Espinosa. Paano yan ngayon? Pagkatapos sasabihin ng laban, ikaw ba, bibigyan mo ba ng baril yun para lumaban? Nakakulong? Ano bang protocol ng mga bago dalhin sa selda ang isang bilanggo? Ito. Kaya napakababaw itong mga na ito mga dahilan na ito Kaya ang pag-aresto ay isa lamang perpektong pagtakip. Muwari, aarestuin. Pero para matakpan yung lihim nila. Sapagkat ang mga lumilitaw na ebidensya ay para bagang isang malabong salamin. Upang walisin ang kanilang karibal sa pagbebenta ng droga. Yan. Hindi ba? Duterte? Si Parahinog? Anong ginawa nyo? Pagkatapos kumawari yung Marawi. Kasi ang pangako ni Duterte sa Marawi kukuhan nila itong religion nila para makuhan, pero meron pang mas hidden agenda dyan. Naniwala kayo sa kwan. Pagkatapos nagtayuan na ng mga moske dito sa Luzon. Pero sa kwan naman, sa kabila nun, may mga armas naman na nakatago doon. Anong dahilan? Para mag-alsa. Mag-alsa lang kayo. Anong pakialam ko? Yan ang sinasabi ko alakbar kayo ng alakbar. Sinasabi God is great. Samantalang may mga armas kayo na tinatago sa simbahan nyo. Dapat maging banal yan. Pero anong ginagawa nyo?
Linuloko lang ninyo yung ala ninyo o tinatarantado nyo. O, hindi ba maliwanag? O, saan ba nagsimula ang droga sa Pilipinas? Kasi ang kuwan ko noon, marijuana, at saka yung mga syrup lang ang kinukuha ng kuwan. Pero itong bandang uli, na kuwan si Limsing, yung nahatulan ng firing squad, na binaril. Kasi wala namang pagbabawal noon yung kuwan eh. Walang pagbabawal yung mga heroin, morphine noon dito. Ayon sa 1930 to 1935 Constitution. Kaya nagpapasok dito. Ang alam ko yan si Limsing noon yan eh. Naalala ko yan eh. Nandoon lang yan sa bayan na, ewan ko kung sa Divisoria yata yan. Dahil dyan ako nagdi-deliver noon ng mga PX. Nung bata ako, na kuwan eh. Yan ang negosyo niya noon, mga PX. Ngayon, siguro, dahil siya natutunan niya yung pagpasok ng mga morpina dito, o di kaya yung heroin, ay ang nangyayari dyan ngayon, siya ang nagbebenta ng mga kuwan dyan sa mga parmasyutiko, mga pabrika ng mga pagkain, pabrika ng mga inumin. Kasi hinahalo nila ng konti yan eh, upang maging konti, mahanap-hanapin, maging addict. Yan ang trabaho niyan. Ngayon, sa aking pagkaalam, nainggit itong mga maharlikang general, itong mga general na itong mga maharlika. Dahil yumaman eh, biglang yaman eh. Nagkaroon siya ng mga nagpipinansi ng mga binahan mo. May mga pabrika na kung ano-ano. Kaya yun, nainggit yan. Kaya nga sabi ko, ang una nag-spoil sa military para maging abusado ay itong mga Marcos, yung diktador na Marcos. Kasi baka umalsa sa kanya eh. Yan ang katwiran niya eh. Kaya binibigyan niya lahat ng kalayaan dyan. Kaya yung mga kwan na yan, abusado. Pagkatapos sasabihin nyo mabait ang military ng martial law. Tarantado kayo. Kasi napansin nila, malakas maglagay sa custom itong si Kwan eh. Itong si Limsing eh. Halos mga nakaupo noon sa mga sensitibong Kwan eh, mga military man na eh. Oh. Kaya, ewan ko kung ano pang Kwan dyan. Yan ang pagkaalam ko. Yan. Walang batas. Katulad nung Kwan yan, yung Shabu. Nung primero, hindi alam ng mga pulis yan eh. Yan Shabu na yan eh. Palibasa, kasi hindi nila pwedeng hulihin. Dahil, wala namang nagbabawal eh. Yan Shabu noon eh. Oh. Kaya, nang bandang huli, nalaman nila yan. Kaya gumawa na ng batas na isinama yan sa dangerous drug. Ganun yan din ang nangyari nung kay Limsing. Kaya yan, nainggit yung mga maharlikang general. Oh. Kaya yan ang yung pinagkakitahan nila. Kaya, ngayon, ano nang gagawin natin o kung ganyan nagkakakuan na? Wala. Sila na ngayon na nagninegosyo. O hindi ba? Kay Michael Yang, kay Peter Lim. O dahil yan, kailangan mawala yung kuan. Kung wari isang operasyon yan na magkukuan para walang kalaban. O. May mga lumilitaw naman ng katotohanan eh. Ayaw lang aminin ng mga mainstream media at kung alibasa mga bayaran yan. Kaya walang mangyayari sa bansa natin. Bahala kayo kung anong kwan nyo. Yan ang sinasabi ko. Na ang mga katiwalian dito ay masyadong malala.
iyan, nagkapikunan lang yan eh. Ngayon, itong lumalabas ngayon na, kwan, kasi yun noon ko pa sinasabi na wala ng pundo. Pero ayaw akong paniwalaan eh. Gumagawa. Kasi yung, kwan nga, yung sinasabi kong kwan, hinahak nila noon na Bulgarian, hindi na nila magalaw yung pinanggagalingan ng pundo. Sino ba ang nagbabayad ng tax? Oh. Eh kung yung malalaking kumpanya eh, kaya wag ninyong kunin na sinasabi na ang nagbabayad lang, ang talagang nagbabayad lang ng tax ay itong mga trabahador. Oh. Ay maging yung sinasabi nila na makabagong bayani, eh yung OFW, tuwan-tuwa naman ang mga ulol. Oh, magpapadala dito, mga remittance daw. Eh, ang nakikinabang diyan, mga inchik pa rin eh. Kaya, walang katuturan ang mga nangyayari sa bayan natin. Kaya nga, kung lilimiin mo yung talagang mga kwan, EDSA 1, EDSA 2, wala. Kaya ang tao, hindi na kumikibo. Oh, maski na anong yaya nila na umalsa na. Kasi pag umalsa, sila na naman ang makikinabang eh. Kaya wag na ninyong pansinin yung mga kwan na yan. Napakabigat eh, na ganyang mga ginagawa nila eh. Katulad yung sinasabi na lifter. Oh, eh, madali lang yun eh. Timbangin mo lang eh. Oh, kung ilan yung dumating na kargamento, pagkatapos timbangin mo nung lumabas, nung nasa labas na, o di magkakaroon ng pagbabago. Pero yung sinasabi nilang tulitong niladang siya, hindi ako kanyan, hindi ko pinagpapaniwalaan yan. Kasi parang kanyang kaya doon sa panahon ni Erap yung waiting eh. Oh. Eh lahat bang Pilipino tumataya ng waiting pagkatapos sabi malaking kwan. Eh ako noon ginuguyo din ako eh na nung panahon ni Lacson. Si Lacson daw ang bahala basta pag-usapin ko sila. Eh nung pakialam basta kikita daw kami. Eh hindi ako pwede sa mga ganyang kalukuhan eh. Kaya hindi ba Lacson? Kilala ko yung tao mo. Na lumapit sa akin. Kaya hindi ko pinagpapaniwalaan yung mga yan eh. Dahil noong Marcelo, si Lacson man ay illegal logger doon sa Cagayan. Isabela yata yun. Eh, mga tao mo din na nagbubulgar sa akin eh. Kaya yung mga kwan na yan, ang pagkalantad ng tuluyan diyan sa mga kukin na yan ay nung panahon ng 2004. Nung bago mag 2004 yata yun. Nung makakuha yung mga mangingisda doon sa Aurora Province ng isang box na kuwan ng laman ay cocaine. At ang pumunta dyan ay si Soto. Palibasa artista yan eh. Kaya namayagpag. Siguro ang katwiran niya ay isa siyang senador, igagalang siya. Kaya pumunta siya doon upang kunin niyang na yan, yung mga cocaine na yan. Siguro ibebenta niya sa mga artista. Ganun. Kaya maaaring dyan kumita din yan eh. Sabagay, yung Pure Gold, franchise lang yung mga yon, pero kumikita yan. Kaya ang nangyayari dyan sa na yan, doon ko napag-alaman, kamag-anak ni General Sobia ito, na dinala niya sa Maynila yung sample ng cocaine. At nahirapan siya makipag-deal. Pero sinabihan siya ni Sobia na yan ay laro ng mga maharlikang general. Kaya yan, doon nabuo yung kaisipan ko na si Limsing na pagbintangan lang. Dahil nainggit itong mga maharlikang general na ito eh. Dahil nga dyan sa mga kwan na yan eh. Kaya yan patuloy hanggang sa dumagsa para yung mga cocaine, ewan ko siguro yung iba, konti lang, nakukuha nila, itineturn over nila doon sa kwan, sa mga drugs enforcement para masabi na
para hindi sila madamay. Kaya sinusurrender nila. Pero yan din, ibinebenta din ng mga Maharlikan General. Kaya hanapin ninyo kung nasaan yung mga cocaine na nakuha. Wala. Oh, hanggang Bisaya yata yun na kukan dyan. Kaya dapat yan, mayroon din inventory yan. Oh, kaya malalaman at malalaman nyo na kaya itong na ito, ang pulis diyan, ang kapulisan natin ay isang sindikato. Oh, kasi inispon nila. Oh, binigyan binigyan ni Digong ng dagdag sahod. Oh, ngayon, eto na naman si Marcos, binigyan din ng dinagdagan yung allowance nila. Oh, kaya sunod-sunuran. Oh, pero ngayon, ang nakakatawa ngayon diyan, hindi kayo kasali sa mga biyayang darating dito. Dahil mga inutil kayo Oh, di pasumpa-sumpa pa kayo, putang ina nyo. Pasumpa-sumpa pa kayo na kwan. Kasi ang mga kwan na yan, maging PNP, pag nag-graduate sa PNP, o di kaya sa militar doon sa PMA, lahat yan ay pinasusumpa na maging masong. Oh, kaya lahat yan, sunod-sunuran. Kaya, ewan ko lang kung ano pang mangyayari pa sa bansa. Pero alam ko na ang kwan dito na hindi na pinaniniwala matagal nang gising ang mga mamayan. Kaya yan, baliwala. O, parang pangkaraniwan na kwan lang yan na pangyayari na hindi na, tingnan nyo, eleksyon, parang walang kagana-gana mga tao. O, kasi sinasabi ko na nga, 50% lang ang hindi bumoto. Failure of election na yan. Pero, sasabihin mo po, uupo ulit si Bongbong, hindi. Uupo si Kwan. Wala, hindi totoo yan. Hindi yan makakaupo. Sinasabi ko na lang, kahit anong gawin nyo. Ngayon, pagpalagay mo, Kwan, bubuksan ko kaya ang kayamanan. Oh. Ay, yan. Unti-unti na yan na makukuan. Kaya nga, kung wari, kakampi ni Trump si Digong, hindi. Ang sinaalang-alang ni Trump ay itong Marcos. Dahil inalagaan ng mga Marcos si Trump Ngayon, ano nangyayari ngayon sa Kwan? Ayaw tanggapin ngayon ng Amerika yung Afghanistan. Bakit ayaw nilang tanggapin? Oh, ayaw ko tanggapin ni Trump. Kaya yung mga palabas lang yan para wag lang madala tuwari sa Amerika yung mga, sila may kwan yan At bakit pumayag ang mga namumuno dito na dalhin dito ang Afghanistan? Oh, katulad din ng mga Vietnamese noon. Katulad yung mga Afghan na yan. Oh, bakit pumapayag ang mga namumuno dito? Dahil hawak sila sa leeg ng Committee of 300. Yan ang sinasabi ko. Kaya napakahirap yung mga pinapapilan nila yan. Pero, tingnan natin kung ano pang mangyayari sa inyo. Dahil ako, may mga plano ako sa inyo. Oh, kaya nga sabi ko nga Pero dadaanin natin sa legal. Dadalhin kayo, pag napatunayan kayo nagnakaw, maski na piso lang, kulong kayo. Yung malaki at maliit, nakaw pa rin yan. Kaya doon kayo sa Puga Island ngayon, madidestino. At yung mga military na yan, mga pulis, mga inutil na yan, pagsasabahin sila. Pero, pipiliin. Ngayon, ibibigay sa kanila yung pinakamahirap na trabaho at saka mababang sahod. Yan sinasabi ko sa inyo, mga military kayo ngayon. Namiyasa na kayo Ano gagawin ninyo ngayon? Kaya ba ninyo ako? Yan ang sinasabi ko. Hindi ninyo ako kaya. Nag-iisa lang ako nakikipaglaban, kaya natatagalan Dapat yan noong pa Pero mahirap magtiwala dahil baka maibenta ka na naman. Kaya, tignan lang natin. Kaya yung sinasabi kong ganyan ang mga pangyayari, kung anong kinman nila sa wedding, ngayon sa drugs naman, sa Cebu,
Parehas lang yan eh. Oh, lahat ba nagsasabu? Oh, sino ba nagsasabu? O bira lang. Karamihan dito sa Maynila. Pero yung iba pinatitikim nila. Pero wala, ayaw na. Oh, dahil pag nahuli nga naman, oh, pagkatapos papatayin. Oh, kaya yung mga utak pulbura, itong mga putang ina mga ito, lalo na yung si Digong eh. Kawawa ka ngayon. Dahil akala mo ba, papayag ako na hindi ka Pero dadaanin ko sa legal na hindi ka makakasuhan dyan. Tignan ko lang kung kaya kang pagtanggol ni Trump. Tignan ko lang kung kaya kang pagtanggol ni Kwan. Putang ina ka. Ni Siping. Walang mangyayari sa iyo. Tandaan mo yan. At alam ko lang kung saan nagtatago ang tunay na Duterte. Yan. Dahil mga may mga retired military na nagsasabi sa akin kung saan. Kaya mag-ingat ka sa akin ngayon. Dahil hindi ikaw ang tunay na Duterte, pero ikaw na nagpapanggap na Duterte, kulong ka rin. O sige na.